Umiiyak sa tabi ng kuweba si Karen habang nakatingin sa dagat. Hindi niya alam kung bakit ba siya nagtiwala kay Dustin. Dapat ay una pa lang ay sinunod na niya ang instinct niya na wala itong gagawing mabuti sa kanya. Kanina ay kamuntika na siya nitong pagsamantalahan at ramdam pa rin niya ang tila pamamaga ng labi niya sa klase ng halik na ginawad nito sa kanya. Napahawak siya sa leeg at pakiramdam niya ay nanunuot pa rin sa balat niya ang paghagod ng halik nito. Niyakap niya ang mga binti at humihikbi na naririnig na sa buong kuweba dahil umieko ang buong paligid nito. Bigla ay na-miss niya ang mama at papa niya. Kung hindi na lang siguro siya tumakas at nagpakasal na lang, ay baka hindi ganito ang sasapitin niya. Ni minsan ay hindi siya hinahayaan ng ama na lapitan man lang ng kahit na sinong lalaki. Kahit manliligaw niyang pumupunta sa kanila, ay agad nitong tinataboy. Noon ay hindi niya maunawaan, ngunit ngayon ay nauunawaan niya na pinoprotektahan lamang siya nito. Naalala pa niya ang sinabi nito na hindi siya maaaring magpaligaw. Siguro ay dahil itinakda siyang ikasal sa nais nitong lalaki. Ngayon ay hindi niya alam kung pare-pareho lang ba ang mga lalaki. Siguro ay kung kinilala niya ang mapapangasawa, ay baka iba ito lalo na kay Dustin. Baka masyado lamang siyang naging mapanghusga kahit na hindi niya pa ito nakikita. Baka inaakala lamang niyang matanda ito, pero kasing edad lamang siguro niya ang Franco na tinatawag ng papa niya. Ngayon ay napagtanto niya na hindi nga pala siya ilalagay ng papa niya sa alanganin kung may mapipintas kay Franco. Umungot siya sa maling desisyon. Sana ay hindi siya nagpadalos-dalos. Ngayon ay ito ang napapala niya. Ang mapagsamantalahan at paglaruan ng lalaking una pa lang ay hindi na maganda ang hatid sa kanya. Nakarinig siya ng yapak na palapit na sa kanya. Umirap siya tumalikod sa gawin nito. Pinunasan ng luha upang huwag makita nito. Ayaw niyang ipakitang mahina siya at iyakin. Kung maaari ay ayaw na niyang makita pa ito. We need to go back. It's already lunchtime. Hindi niya akalain na tanghali na pala at ngayon lamang siya nakaramdam ng gutom. Ngunit hindi niya inimikan ito. Kung ikaw lang din ang makakasabay ko pabalik ay huwag na lang. Iwan mo na lang ako, mas mabuti pa. Narinig niya ang paghinga nito na tila ba humugot ng hangin na para bang nababanas. Wala itong karapatang mabanas dahil kung sa kanilang dalawa ay siya ang dapat na mabanas dito. Okay, if that's what you want. Kunwari pa ito pero siguro ang totoo ay nais siyang iwan talaga nito. Naramdaman niya ang paghakbang nito paalis pero hindi niya pa rin ito nilingon. Mabuti pang iwan na lang siya nito at gagawa na lang siya ng paraan upang makaalis doon. Nawala na ito at sinubsob niya ang mukha sa tuhod. Pumikit siya at inisip ang gagawin para makaalis. Pero kahit ano atang isipin niyang solusyon, ay wala talagang magagawa kung walang sasakyang pandagat. Tumunghay siya at tumayo. Hindi maaaring nakaupo lamang siya. Baka merong dumaan dito at iyon ang makakatulong sa kanya. Tama! Agad na binitbit niya ang bag at naglakad. Nilibot niya ang tingin sa paligid at tanging dagat, buhangin at kuweba lamang ang nakikita niya. Naisip niyang ikutin ang isla, baka sakaling may makita siyang solusyon. Sa kakaikot niya ay napagod na rin siya at hindi niya namalayang dapit hapon na pala. Malapit ng dumilim at pinapangambahan na siya na baka dito nasa piti ng dilim. Napahawak siya sa tiyan ng kumalam ito. Marami siyang nakain ng umaga kaya hindi siya dinatna ng gutom ng tanghali. Ngayon lamang na kumakalam na ito. Naupo siya sa buhangin at tumanaw sa dagat. Ang gandang tignan nito ngayon dahil palubog na ang araw. Hinaplos niya ang mga paa dahil napagod na rin ito. Hindi na niya alam ang gagawin dahil wala rin siyang makitang anumang puno na maaari niyang pagkunan ng pagkain. Napapalibutan ng tubig ang islang ito. Napabuga siya ng hangin at napasubsob sa hita ang noo. Hinaplos-saplos niya ang tiyan para pawiin ang nararamdamang gutom. Miss? Bigla siyang napaangat ng ulo at lumingon-lingon. Sa kanang bahagi niya ay nandoon ang tumawag sa kanya. Napakunot noo siya at napatayo nang makilala ang lalaki. Si Levi, na pinsan ni Dustin. Anong ginagawa nito rito? Bakit ka nandito? Nagkibit balikat ito. Instinct, I guess. Hindi siya naniniwala pero hindi niya mapigilan na magkaroon ng relief nang malamang nandito din ito. Pero pinsan nito ni Dustin. At sa ideyang iyon, bigla siyang naging alerto sa maaari nitong gawin. Don't worry, wala akong gagawing masama. Narito ako dahil pinapasundo ka na. Napataas ang kilay niya.
Sinong nagpapasundo sa akin? Ngumiti ito ng makahulugan. Well, sabihin nating si Manang Marina na lang. Hindi niya maintindihan ito. Batid niyang hindi si Manang Marina ang nagpapasundo. Malabo din naman na si Dustin. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo. Sa isip niya ay baka kusang nagpunta rito ang binata. Agad na umiling siya sa naisip. Pinamulahan tuloy siya sa ideyang yun. Hey, what's wrong? Tumingin siya rito. Kung pagbabasehan nito at si Dustin, mas di hamak na mas magaang tignan at kausapin ito. Parang kay bait-bait at hindi masyadong nakakasindak ang katawan, pero maganda rin naman. Kumpara kay Dustin na parang mahawakan lang siya'y nababali na ang buto niya. At di hamak na mas matangkad si Dustin kumpara dito. Pero naaayon sa kanya ang tangkad ni Levi dahil hindi siya nalulula. Wait, bakit ba niya kinukumpara ang dalawa? Magpinsan ang mga ito. At nakakasiguro siya na iisa lang ang hilat siya ng ugali ng mga ito. Sigurado kang si Manang Marina? Tumango ito kaya napahinga siya ng malalim. Wala na rin siyang choice kundi ang sumama dito. Bukod sa padilim na ay gutom na siya. Isabay pang pagod na siya dahil kanina pa siya naglalakad para maghanap ng solusyon. Sakay ng speedboat ay umalis na sila sa maliit na islang iyon na walang naninirahan dahil private place na ito. Sa kabilang banda, tumayo sa malaking bintana si Dustin habang hawak ang champagne glass. Hinawi niya ang kurtina at tumanaw sa dagat. Madilim na ngunit wala pang inaasahan niyang lilitaw sa dagat. Umalis siya sa bintana at lumabas. Sa haligi ng floating house niya ay tumayo siya, malayo ng isang pagitan mula sa kahoy na bakod ng floating house niya. Natanaw niya ang paparating at natitiyak niyang sina Levi na iyon. Nilagok niya ang kahuli-hulihang patak ng champagne bago niya inilapag sa sahigang baso. Umalis siya sa kinatatayuan para salubungin sila Levi. Maraming salamat, Levi. Ngumiti ng totoo si Karen dito. Hindi siya nailang dito, lalo't napakabait nitong makipag-usap. Hindi tulad ni Dustin na masyadong bayolente nang siya'y pasakayin nito sa speedboat. Welcome. Naglakad na sila para umalis sa pangpang. Ngunit sa pag-angat ng tingin niya, ay nasalubong niya ang tingin ni Dustin. Inirapan niya ito at hindi pinansin. Cuz, si Levi. What took you so long? Hindi niya alam ang pinag-uusapan ng mga ito. Napatingin siya kay Manang Marina na dumating. Iha, saan ka ba nanggaling at bigla ka nalang nawala sa daungan? Nagilty siya dahil kita niyang pinag-aalala talaga niya ang matanda. Meron ho kasing nag-alok sa akin para makaalis sa isla, pero isang kalokohan lang pala na sumama ko rito. Pinagsisihan ko lang. Napakunot ang noo ng matanda at siyang tingin sa magpinsan na nakatingin sa kanila. Naku, Sir Dustin, Sir Levi, hindi ko ho napansin na nariyan kayo. Ayos lang ho, Manang Marina. Mauna na ho kayo at tila pagod na si Karen. Ngumiti siya kay Levi dahil tama ang paglalarawan niya sa binata. Mabait at magalang. Nang mapatingin siya kay Dustin, ay nag-igting ang bagang nito, kaya nawala ang ngiti niya. Iniwasan na lang niya ang tingin dito. Tara na, Iha. Napatingin siya kay Manang Marina at nagpaunlak sa anyaya nitong umuwi na sa bahay nito. Pagod na rin siya at nais niyang magpahinga at kumain. Parang lahat ng pagod niya ay nawala dahil nandito na siya muli sa Isla del Rio. Well, hindi naman siya lubos na masaya dahil hindi pa rin siya nakakaalis ng isla. Masaya lamang siya dahil nawala na siya sa maliit na isla na pakiramdam niya ay sobrang liit para sa kagaya niya. Iha, bakit kasama mo sila, sir? Kaya ka ba nawala ay dahil nagpatulong ka sa kanilang makaalis? Naguluhan naman siya. Akala niya ito ang nagpapahanap sa kanya. Bakit sa tono ng tanong nito ay tila wala itong alam? Hindi po ba't kayo ang nagpahanap sa akin? Hindi po ba? Umiling ito. Akala ko'y nasa bahay ka lang, kaya hindi ka na sumunod sa restaurant. Ngunit pag uwi ko ng hapon ay wala ka pala doon. Napahinga siya ng malalim at tama ang hinala niya. Nagsisinungaling si Levi tungkol sa nagpapasundo sa kanya. Ayaw niyang isipin na si Dustin ang tunay na nagpapahanap sa kanya dahil malabo. Baka nga kaya lumapit iyon sa kanya nang makarating sila, ay nagulat ito na nakabalik pa siya. Maupo ka muna riyan at ipaghahain kita. Tila kahapong-hapo. Napahawak siya sa tiyan niya nang kumulo ito. Narinig iyon ng matanda kaya ngumiti siya ng mapailing ito. Pasensya na po kayo, Manang Marina, kung pinag-alala ko po kayo. Nilapag nito ang kumukulupang ulam na sinigang na kinatakam niya.
Sa akin ka tumitira ngayon kaya kargo kita. At kahit nasasandali ka palang rito ay nababaitan ako sa'yo. Kaya naman ay hindi ko rin mapigilang mag-alala. Napangiti naman siya dahil sa sinabi nito. Napakabait ni Manang Marina at masaya siya at dito siya napadpad sa bahay nito. Kumain na siya at pagkatapos ay pumanhik na siya sa kwarto para maglinis ng katawan. Nagpalit din siya ng damit na puro hiram at kasya naman sa kanya. Ngunit may kaluwagan lang dahil tila medyo malaman sa kanya ang mga nagsuot noon. Puting t-shirt na malaki at maong short ang suot niya na umabot sa tuhod niya. Pinatong niya ang braso sa bintana at tumanaw sa madilim na paligid. Ngunit dahil may ilang ilaw rin ang poster, kaya nakikita niya ang pino at puting buhangin. Kahit sino man ang makapunta rito, ay nanaising tumira dito. Siya man ay gusto rin, ngunit kung wala lang nanggugulo sa buhay niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Nabigla siya at napatingin kay Dustin na biglang lumitaw mula sa dilim. Hindi niya napansin na narito lang pala ito sa tapat ng kwartong tinutulugan niya at nakasandal sa pader ng bahay. Napaalis siya mula sa pagkakasandal sa bintana. Gulat na gulat siyang napatingin dito. Bigla ay naalala niya ang huling nangyari sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nakapamulsa ito na nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa kanya. Why? Am I not welcome here? Inirapan niya ito tinalikuran. Ngunit napahinto siya at masyadong mabilis ang pangyayari at nakasampa na ito sa bintana ng kwarto. Kaya nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Huwag na wag mo akong tatalikuran kapag kaharap ako. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tinulak niya ito para lumayo pero pinigil lamang siya nito. Bitawan mo nga ako! Hindi niya akalain na bibitawan nga siya nito. Akala niya ay magiging bayolente na naman ito. Okay, sasabihin ko ang pinunta ko. Hindi siya naniniwala sa tono nito na parang bumait. Kailangan niyang maging alerto dahil baka may binabalak na naman ito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Gusto ko nang magpahinga kaysa makipag-usap sa'yo. Tinignan niya ito at nakatingin ito sa kanya ng mabuti, kaya heto na naman ang pakiramdam niya, na nako-conscious na naman siya. Sorry. Napapikit-pikit ang mata niya at hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya sa sinabi nito. Ito? Nagsusorry? Natawa siya na kinasama ng timpla ng mukha nito. Sorry? Marunong ka naman palang mag-sorry. Si Dustin naman ay kinokontrol lamang ang sarili. Hindi niya malaman sa babaeng ito kung bakit imbes na matuwa sa sinabi niya ay ininsulto lamang nito iyon. I said sorry. Can you please just smile like what you did a while ago instead of mocking me? Wow! Kung makapag-utos ka parang kailangan kong isunod ang bibig ko sa nais mo. Hindi ako naniniwala sa sorry mo. Kaya buti pa ay umalis ka na rito at gustong-gusto ko nang matulog. Pinagmasdan niya ang babae at kahit na simple at maluwag ang suot nito, ay kaakit-akit pa rin itong tignan. Ang hubog ng katawan nito ay lumalabas pa rin kahit sa malaking suot nito. Maputi ang babae at makinis. May mahahabang legs na para bang nais niyang hagkan hanggang sa umabot siya sa pinakatago-tago nito sa katawan. Sa lahat ng babaeng nakakama niya, ay dito lamang nag-react ng husto ang katawan niya. Umalis ka na kung wala ka nang sasabihin. Napatingin siya sa babae na tinilikuran siya. Sinabi na niyang ayaw niyang tinatalikuran nito. Hinablot niya ang braso nito at hinarap sa kanya ang babae. Napatingin siya sa labi nito at walang ano-ano'y hinawakan niya ito sa muka. Bago pa ito makapag-react, ay sinakop na niya ang labi nitong hindi maalis sa sistema niya. Nagulat naman si Karen at halos mapapikit sa binibigay na halik ng lalaki. Hindi niya akalain na hahalikan siyang muli nito at heto't parang anumang oras ay bibigay na siya. Natauhan siya nang pumasok ang dila nito sa bibig niya para akitin ng dila niyang tumugon dito. Ay tinulak niya ito sa abot ng makakaya niya at nagtagumpay siya. Pinunasa ng likod ng palad niya ang labi dahil pakiramdam niya ay namumula ito sa pagkakahalik ng lalaki. Bakit mo ako hinalikan? Nagawa niyang itanong iyon sa kabila ng panginginig ng buong pagkatao niya. This is her first time to kiss like that. She doesn't have boyfriend to experience that kind of kiss. Why? Is this your first time? Ngumiti ito na tila ba nanunukso. Nag-init ang pisngi niya ngunit hindi siya nagpahalata. Pakiramdam niya ay ayaw niyang patotohanan nito ang sinabi nito. Hindi, meron na akong nahalikan. Nakita niyang nawala ang ngiti nito
at napalitan ng pag-igting ng bagang at pagdaan sa isang mata nito ng iritasyon. Really? Kung ganoon ay wala naman sigurong masama kung halikan kita. Naglakad ito palapit kaya agad na napaatras siya. Lihim na napalunok siya at agad na naghagilap ng gamit na maaari niyang ipagdepensa rito. Nang makita ang bakal na panungkit ng sinampay, ay agad na kinuha niya iyon at tinutok sa lalaki. Sige, lumapit ka pa at baka ihampas ko ito sa'yo. Mariin niyang sabi. Agad naman huminto ito at tinignan siya. Tila hindi naman natatakot sa banta niya kaya nairita siya. Go ahead. Humigpit ang hawak niya sa bakal na hawak habang kinakabahan sa paglapit ng binata. Ngumisi ito na tila ba natutuwa na hindi niya magawa ang banta. Saglit na pumikit siya at nang makakuha ng lakas ng loob ay dumilat siya at hinampas ito. Ouch! Natigilan siya at napamaang dahil nakita niyang dumugo ang pisngi nito. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto. Diyos ko! Sir! Karen! Lutang na napatingin si Karen kay Manang Marina. Nabitawan niya ang bakal dahil hindi niya akalain na nagawa niya iyon. Hindi siya bayolenteng tao, pero hindi niya napigilan ang sarili dahil sa labis na kaba at inis na nararamdaman. Sir! Dumudugo ang pisngi niyo! Doon siya natauhan at napatingin muli sa pisngi ni Dustin. Nilukuban siya ng konsensya dahil sa nagawa. Sorry. Halos hindi na niya alam ang gagawin, kaya tumalikod siya at tumakbo palabas. Pakiramdam niya ay nagalit sa kanya si Manang Marina dahil sa nagawa niya sa sir nito. Napatingin siya sa kamay na nanginginig na pala. Hindi niya akalain na nagawa niya iyon. Kapag nalaman iyon ng mama niya, ay baka magalit ito. Dahil kahit kailan, hindi nito itinuro na manakit ng kapwa. Nangingilid ang luha niya na naglakad-lakad palayo sa bahay ni Manang Marina. Sa isang malaking bato malapit sa pangpang siya lumapit at nagtago. Napasapo siya ng muka at tahimik na umiyak. Naaalala niya ang mukha ni Dustin na may tumutulong dugo. Malakas tiyak ang pagkakahampas niya kaya dumugo iyon. Nag-aalala siya na baka magkaroon ito ng head injury at baka idemanda siya nito sa nagawa. Dahil sa takot ay nilukuban siya ng takot. Lalo't nasa pagmamay-aring isla pa naman siya nito.